Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, you fool, will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Meron po tayong tanong minsan, ano ba ang mangyayari kapag halimbawa ang isang taong masama ay namatay? Siya po ba ay mapupunta sa langit? Pero merong isang detalye na idadagdag natin, napakasamang tao, namatay, ngunit bago mamatay, humingi ng tawad sa Diyos. Talagang pinagsisihan yung kanyang mga ginawang pagkakasala. Saan kaya mapupunta ito? O di kaya ganito din ang tanong, napakabait at napakabuting tao. Ngunit, bago siya namatay, nakagawa siya ng isang malaking pagkakasala na hindi niya nahihingi ng tawad, hindi nakapangumpisal, hindi niya napagsisihan, o sabihin na rin natin na talagang sinadyanan na rin na talagang ayaw humingi ng tawad sa sobrang galit siguro. Saan kaya mapupunta ang taong yan? Sinagot po ito ng first reading from the book of the prophet Ezekiel. Sabi po doon sa unang pagbasa, yung isang matuwid, kapag yan ay namatay na hindi naman nakagawa ng masama, ng matuwid na gawain, bagkus siya ay naging masama, that person will die. Pero yung isang taong masama daw, pero nagbalik loob naman sa Diyos, that person will live. So I guess that answer from the book of the prophet Ezekiel settles yung mga medyo doubts na naglilinger sa ating isipan. Pero ang pinakamaganda na lang nito, bakit mo ba naman hihintayin pa yung huling yugto ng buhay mo para gumawa ka ng mabuti? Di ba mas maganda na araw-araw tayo ay gumagawa ng mabuti? Bakit nga ba naman gugustuhin natin na magpakasaya sa paggawa ng mga kasamaan? Dahil yung kasamaan naman po sa ibang tao ay nakapagpapasaya sa kanila. Tapos sa kahuli-hulihan, saka tayo magbabalik loob sa Diyos. Ulitin ko, mas mainam pa rin na consistently gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng mabuti, at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. I guess that is how we live as Christians. We do not wait for that last hour for us to be reconciled with the Lord. I guess every day of our lives, we need to see to it that we are doing what the Lord wills us to do. Sa second reading, the Gospel, maganda rin. Kahapon, nabanggit ko yung due process. Sabi ko, hindi naman ako abogado. Pero yung huling bahagi ng Gospel, parang may due process din. Ano yung sinabi dito sa Gospel? If you bring your gift to the altar, and they recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Parang yun muna ang gawin mo. Meron kang nakasamaan ng loob, meron kang kagalit, lapitan mo muna, magpakumbaba, mag-reconcile kayo.
saka tayo mag-alay ngayon ng ating mga handog para sa Diyos. Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. Kita natin yung step-by-step na gawain, ano? Pag merong ganitong step-by-step na gawain, at nakita naman natin, hindi naman hinuhusgahan kagad. Hindi naman sinabi kagad na kriminal ka. Merong mga pinagdadaanan, palagay ko yun ang due process. So, kumbaga, yung simbahan, hindi naman po ito korte. Pero sa simbahan, meron ding due process. Ano yun? Pag meron pala akong nakagalit, meron pala akong kumbaga kaaway, maganda na mag-reconcile kami at ito mga pwedeng gawin. Ito yung mga hakbang na pwede kong gawin para maging kaaya-aya ako sa mata ng Diyos. And you know why? Even if we continuously offer gifts to God, but deep in our hearts, ando dun yung anger. Sinabi dito sa first part of the gospel, pag meron kang anger, you are also liable to God. Kahit na 1,000, 2,000, 5,000, ang ilagay ninyo sa collection box. Sana nga po ganun, ano? Pero kahit na ganun nga ho ang ilagay ninyo, pero kung meron dyan, anger, hindi lang pagpataya, anger, we will be liable to God. So that's nothing. Kaya itong proseso na sinabi sa last part of the gospel, I think, this matters. This matters. So, hayaan natin yung processes para dun sa korte, nangyari sa dating Pangulo. Hayaan na natin yung mga abogado mag-discuss yan. Maganda, if we look at ourselves, meron din pala tayong dapat na prosesong pagdadaanan. And I guess, kung meron mang nangyari sa labas, secular circumstances confronting us right now, it is also good to focus on our relationship with God. And you know what? This process mentioned in the gospel is not only about reconciliation with our brothers and sisters, but this is also a matter of reconciling ourselves with the Lord. Settle with your opponent first. And then kapag okay na lahat sa kapwa, saka tayo dumulog sa Diyos. Kahit na maliit, kahit nga ho hindi 1,000 o 2,000 o 5,000. Basta sa kalooban natin, walang hatred, walang envy, walang greed, magiging kaaya-aya tayo sa Diyos. At kung babalikan natin yung pong unang pagbasa, I guess, we shall live. We shall live. Life will be given to us by the Lord. Amen.